this morning, atong ipadayon ang atong The Book of Psalms nga series na natag gihapon sa Psalm 46. Psalm 46, and this is the continuation of God is our fortress, part number 2. God is our fortress. So nakita na to ang sinugdanan ani mga igsoon, no? Ang promise nga kingdom sa Ginoo, nindot kaayo og gi-prepare ang Ginoo para nato. And while we are here, samtang kita giandaman ta didto, ang isugo sa Ginoo, pang-invite mo. Amen. Pang-invite mo para sa igabot sa katapusan, daghang tagmada. So nindot kaayo mga kaigsunan. Karon ipadayon na to another three, but before that, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us, Lord God, with your wisdom. I pray that you will allow me, O Lord, to deliver your message according to your will. And I pray, dear God, that you will allow your people to understand through the teaching of the Holy Spirit within us, O God, that we may be able to understand your message, because your words are so mysterious. Daghan man mga tao makasabot ni ini in English upon the deeper meaning, the heavenly meaning, dili gyud makuha, Lord, kung wala nimo gitugutan. And we thank you for giving us the Holy Spirit that will teach us according to what your word says. And I pray, Lord, that you will use me again, empower me, please, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Again, the psalmist, rest assured that God's people are safe and secure under God's mighty protection. Kita mga Kristohanon, rest assured sa Diyod ta, nga ang Ginoo, naagyod nga mo protect nato. So daghan makadaot sa atong kinabuhi, kumusalig lang yun ta sa Ginoo, we are protected. Physically and spiritually. So ipadayon nato mga igsoon sa number 3, the power of God. Ang gahom sa Dios, nibilib ba mo sa gahom sa Ginoo? Nibilib ba mo nga it is the power of God that protects us, that leads us, that allows us to become victors in this world? Huwag kang maging mukhang kawawa. Huwag kang maging mukhang talunan. Victorious ang mga Kristohanon. Muna i-allow na to, mga kaigsunan, ang Holy Spirit nga maogi mo lead sa atong kinabuhi, kay gitagaan ta si Ginoo og will to decide. So ang Ginoo ingunanan siya ka fair nato mga igsoon, pero kita nga mga Kristohanon, sige gyapon tag ingon nga unfair man ni unfair. Fair kay Ginoo. Kita mo'y dili mo pili gyud kung unsay gusto sa Ginoo. All right? God brings destruction upon the world. Ngano man? Because people choose the world over God. Hantod karon, ang mga tao mo pili sa kalibutan kaysa Ginoo. Unya inigabot na sa panahon nga mo epekto na ang ilang wrong choices, diha na sila mga kaigsunan manawag sa Ginoo. Unya kung panalitan okay ang kinabuhi, walay Ginoo. Wa gyud. So in Psalm 46, 6-8. Psalm 46, 6-8. The Bible says, and the heathen rage, the kingdoms were moved, he uttered his voice, the earth melted. Di kam kuyawan na. Wala gyud imposible sa Ginoo mga igsoon, kung iyang gubon, wa gyud tay mahimo. So sa tingog pa lang, according sa Bible, sa tingog pa lang sa Dios, the earth melted.
ug nganong ang kasing-kasing sa mga Kristohanon karon kapila nagisinggit ang pulong sa Ginoo, kapila nagihatag giwali, mga igsoon, but their heart is hardened. What is wrong with the believers today? Well, actually, sa una pa man because we have the same enemy before until today. Unya, murag yano ra kayo nato at tubangon ang buluhaton sa Ginoo og yamiran sa mga Kristohanon. Luoy kayo, daghan kaayo mga ingon-anak ang mga Christians today. They're trying to do the work of God according to their own knowledge, not according to what the Bible says. So that is why ang kinabuhi, diha mo epekto mga kaigsunan na ang kinabuhi sa mga Kristohano nagadaot. Ang mga batan-o nangaguba ang kinabuhi. Ngano man, because there are no older people showing example to the younger generation. So ang mga younger generation nagayahat na sa mga older generation, gitudluan gina sa Ginoo ang mga idaran na kanang mga naa sa hamtong. Train the younger. Amen. Train the younger. Kay ngano man, mao gyud ay mosunod gyud. Daghan kayo nga mga Bible character igsoon sa Old Testament na wala sila naka-train. Usa na ana si Elisha. O ang mga anak, mga kaigsuonan sa mga batikan nga mga tao gigamit sa Ginoo like Samuel, Eli. Ang ilang mga anak nahimong problema. So naagyod tay bantayanan ani sa atong kinabuhi kay bisag unsaon nato mga igsoon og kanang paningkamot og kanang manindot ang kinabuhi sa usa ka tawo, pero naa maguna ang personal decision mismo sa taong gitudluan. So it doesn't matter how eager the teacher is if the students are not willing to learn. Unsa may tabo? Di ba? So kinahanglan gyud individually gyud. Kinahanglan mangisog gyud tag kat-on, mangisog tag pangalagad para mo epekto sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili lang kay sa pipila, kundi natong tanan gyud. Importante kayo na. All right? Now in verse number 7, the Lord of hosts is with us. Tanawa na. And the God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the works of the Lord. What desolations He hath made in the earth. Tanawa ra gud ang resulta sa sayop nga pagpili sa mga tao, mauray nakaingon nga nagmagulanon ang mga katawhan. Because it is not God's will nga ang mga tao magkaguon. Pero nganong nahimo man nga kanang magulanon ang mga tao. Imbes ang giprepare sa Ginoo is victory, kanang joy sa kasing-kasing sa mga Christians, nganong desolation man. Nganong desolation man ang nahatag sa Ginoo sa mga katawhan? Because they disobey God. Dako jud kaayo og kadautan nga mahimo sa kinabuhi sa tao ang pagsupak. Once nga magmanisupakon, masinupakon tas kabubuton sa Ginoo, ang Bible na gyud gisulti na gina sa Ginoo, curse if you disobey, blessing if you obey. Di ba? So unsa may gibuhat sa mga Kristohanon? Disobey gyapon. Isuga gyud. Sayo na ba yun ta ang pag-ubay? Kay ang pag-ubay magod nimo naa na, hanay na, gisulti na, gitudlo na, sundo na lang. Unya, samtang nagbuhat ka, makapangutana ka. Kay ngano man, imo maggibuhat kung unsay gitudlo sa Ginoo. So panalitan, naglibog ka. Lord, unsaon man ninako? Naglibog ko ani dapita. So ang Ginoo mugiyan nimo. Pero kanang musupa ka, maghimo pa kag imo. Kalisod ana, pero adto gyud dagan ang mga tao mga igsoon.
Di ba? Unya, no wonder nga ang kinabuhi na to, si Will, dili ta magmalipayon, dili ta magmalampuson, di ba? Kaya ang pagkamalampuson sa mga Kristohanon, mahimo man tang kanang lutsanan sa panalangin sa Ginoo. Dili mo ungot sa ato ba? Mahimo tang blessing ug ang mga tao malipay makakita nato, dili magkaguol, dili mabugat ang ilang kinabuhi pod. Mabito na, sige na itong balik-balik. When your name is mentioned, unsa may maunahuna sa mga tao nga nakatilaw sa imong kinabuhi? What can they say? When yun ka si Christ bitaw pastor, pangutano ng mga tao, bati man ilahang istorya. Pero kung imong pangutano na tagsa-tagsa, unsa man gyud personal experience nimo nga experience nimo ni Christ nga gingon anak ka ni Christ, wala. So that's normal for those who are serving the Lord. Amen? Nga kung si Christ tumuan pud ta. Pero kana gyung nakatilaw gyud sa ato ang kapingtas ba? Kasabot na igsoon. Kanang ato gyud mismong binuhatan, resulta na sa atong disobedience. Sultihan ta mo, there's always pain, problem, desolation, ang giingon sa Bible, when there is disobedience. Mo ni hinungdan nganong ang mga tao lalayo sa Ginoo. Mo ni hinungdan ang mga tao wa na panalaginan sa Ginoo tungod sa ilang kanagahi o kasing-kasing. Sa pagkat-on, sa pagsunod, o hantod karon nagpadayon ning problema ha mga kaigsunan. Bisan ang mga tao, si Kristo na guna imong i-offer nila. Pero mura ba og kanang magpanuko pa ka og offer kay basig di ka paminawon? No, imagine nimo mga kaigsunan sa mga activities kanang mga programs ang pulong sa Ginoo murag kanang imo pang ipalanghid pa nga pwede ba nako i-share ang pulong sa Ginoo? Di ba dapat singgit ta diretso? Nga naman, that is the very reason why nga ni-allow ang Ginoo og mga opportunities sa kinabuhi nato mga igsoon so that we could establish and publish God's Word to people. Di ba? Mo na kita, na-appeal man taan ni nga network industry, opportunity na niya nato nga makashare ta sa pulong sa Ginoo. But do not be careless. Diba? Kaya usahay, mag-careless na ta. Be cautious. Nga naman, the devil is at work. Pwede ka biklon mga igsoon. Diba? Pero ang atong kasing-kasing para sa Ginoo gyud. Ang Ginoo mo guide nato og dili gyud lisod mga kaigsuonan, dili gyud imposible nga ang Ginoo dili mohatag nimo og agianan para sa pagpangalagad bisag asa ka ibutang sa Dios. Mo na nindot kaayo ang Ginoo kung may atong sundon mga igsoon. Amen. Naay mo kontra nimo. Naagi na sigurado. Naay mga taong di ganahan nimo, obviously yes, si Christ gani ang mga apostoles daghan kay lalimag ka mga suko sila way nungdan. Basagod Book of Acts. Si Christ na mismo ningon siya sa mga tao nga nangasuko sila nga walay basihanan. Mao sada karon. Try to serve the Lord God with all your heart. Kana bang didedicate jud kasi imong kinabuhi sa Ginoo, tanawa mga silingan nimo, mga lagot. Tanawa imong mga loved ones. Mo distansya. Di ba? Mo na kung wa pa nimo na feel, wa pa jud ka naghatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero mahatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo, mahibog lang ka daghan man ni ganahan ako Ngano man, nangalagad mo ka. Di ba? O daghan sa di ganahan nimo kung lain taog kanang attitude. Obviously, daghan jud di ganahan nato ingon ana. Pero kanang wa kay gibuhat, wala nimo na encounter na mga tawhana, wa nimo na istorya, wala ba nagkasugat ang inyong daan ba? Pero wa na set up na daan sa
kaaway ang iya kasing-kasing nga dili siya uyo nimo. Mo na reason mga igsoon nga dili kalusot ang panalangin sa Ginoo. Tungod kay ang mga Kristohanon nababagan ang ilang kasing-kasing sa ilahang kanabitang kaugalingon nga gusto. Lisod kay giyahan ang mga tao karon para sa Ginoo. Bisa pag-unsa ka nindot, ang imo ipakita, nindot kay promise sa Ginoo. Kanilang offering daan gahi adyo kasing-kasing sa mga Kristohanon bahay na ning giving. Pero ganahan ta mo asinso. Pero di ta ganahan mo give. Unya niyo na Ginoo, kung gusto ka nga ako'y mo panalangin nimo, katuna gyud na not only learning it but understanding it and love it. Make it your life. Nga mo give jud ka. Pero tanawa, majority of the believers around the world, issue, unsa issue? Giving. Giving. Maro sad na. Ganahan ang mga tao nga mo asinso ang kinabuhi. Abot lang gyud kamo, ganahan mo asinso yung kinabuhi. Wa gyud mo asinso nga dili mo invest. Invest gyud ka. Unya, take the risk. Pangutan-an ang mga successful people, bisag asa ang lugar sa kalibutan, mga igsoon, pangutan-an sila kung wa ba sila ni riskgo. If you do not take the risk, never expect changes. Kanang achievements or kanang bitong prosperity in your life. Wala gyud prosperity. Kay nga naman, mahanlok man ka. Gusto, okay na makaanang, ay naku hilabti, okay na ko. Naanad na ko aning problema ha. Kung imo panigpunan, basig din na nako kaya. Okay, ang kanang risk baya, matawag baya na itong problem permiro. Kaya risk go good. Di ba? Ako, na-enjoy lang dyan ko kanang risk go sa kinabuhi. Kay, nganong risk taker ko? Kaya ang akong kinabuhi na mas Ginoo gud. Bisag unsa pay mahitabo sa akong kinabuhi, naa nas Ginoo akong kanang kinabuhi. Siya nagakupot ba? What could I lose? There is nothing to lose. Di ba? Pero kung naa pa tay mga lain nga mga kadangpan sa atong kinabuhi, mao na nga lisod kayo ta pahatagon sa ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo. But remember, the power of God is available. He is the very present help in trouble. Number 4, the peace of God. The peace of God. So unsa man ning kalinaw nga na-offer sa Ginoo, He will someday end wars throughout the earth. Moabot ang panahon, hunungon niya ang gubat sa kalibutan. Alright? So sa dihang, imagino nato, naadto na ta sa iyang giandam nga lugar, mga igsoon, wa nagigubat. Wa na may pain, wa na crying. Wa na kwan, wala na gubat yun. Zero. No? Ang aton lang is to worship God, honor God, sing praises to Him. Ninduta ang lugar. In Psalm 46:9, the Bible says, He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder, and burneth the chariot in the fire. Puuhon sa Ginoo ang gubat. Amen? So kita nga mga Kristohanon, pwede ba ta kana pong mupuo po ta gubat sa atong kasing-kasing? Because that is God's desire to be at peace with people. So, pero kung ang atong kasing-kasing mga kaigsunan tends to compete, to make war, di ba? Dili ta forgiving, dili bitaw ta kanang for other people, kay ang atong yunahuna is atong kaugalingon lang agubat yun ni pirmi.
Because wherever you go, all your concern is you. So, sa sige ni mo lakaw, masingkilan lang ka, wa jud kay pakabana sa nakasingkil ni mo, naguba ba siya? Di ka kaingon, uy, sorry, kumusta, okay na ka? Ang imo rin, uy, anong nisingki, magkanako? Anak ta ba? Permita suko. No, kasuway na tingali mo, nadasmagan mo, inyong motor, nadasmagan, ingon na. Di ba, ang imo na yung concern, naguba ni mo? What you kay concern sa nakadasmag ni mo? Okay ra ka diha. Usahay, dili ta mo consider sa lain tao. Kaya ang ato is, ang atong belonging naguba. Maunay problema sa tao. Kung ang atong sentro, atong kaugalingon, atong mga kabtangan, atong pamilya, basta hilabtan, gubata, mga igsoon, okay man na nga ato i-protect atong family. Ako, na manghilabos ko anak, tuyo-on gyud. Aw, pasensyahay sa gyud ta. Di ba? Kanang tuyo-on gyud og pasakit ba? Pero kung nakakitag away akong anak, di ko britsog laban ay. Siya pala'y nanguna. Di ba? Siya palang mo'y nakapasakit. Unya, akong gilabanan. So, kada kong sipyat na kuha na atubangan sa katawhan. Di ba? Muna, you need to understand everything. And the reason why there is no peace because we are self-centered. But if we allow God to move in our life, that is His masterpiece. Peace. Mabita na sa atong kinabuhi para ang yawa dili makailad nato. Always seek for peace. Kalinaw jud. Kanang inner peace ba? Before you do things, pangitao sa Lord, tagai kog peace because the devil doesn't know how to kanang deceive you through peace. Di ko siya makahatag yun. So before ka muhimo og decision labi na life-changing, kanang makapausab sa imong kinabuhi. Before ka mo step into a decision, pangitao sa nang inner peace. Ayaw pangita ang provision. Ayaw pangita ang approval sa mga tao. Pangita ang kalinaw. Something that the devil don't know how to do it. Wa mo gyud peace gyud. Amen? Mao na pangita ako no sa imong kasing-kasing naa ba sa kay peace o basig wa gyud. Ha? Can you make peace with those people who hurt you? O labi na gyud, you cannot make peace with those people who help you. Kinay mga tao uban imbis imong tabangan malain. Di ba? Oh. Lain-lain man tag experiences, pero dili man kamo ang pastor, no? Ang pastor, manggod, kanang maningkamot ba nga matabangan ang mga katawhan, magiyahan, ingunana. Pero, the more mutabang ang pastor, the more nagkakaway. Huwag mo naglibo ka na. Pagpangutan na gumug mga pastor, daghan dili makauyon. Di ba? Pero kamo nag-desire mo pagka-pastor, ala, i-make sure na naging nga sakto inyo kasing-kasi yung pastor kay mo rip gyud mo ana when kung ikaw na tuwa dito sa field. Tagaan sa Ginoo quality sama nimo. Kung sutil kay ka sa imong pastor, paghuwat. Wa gyud na wa sa Bible what you sow, you reap. If you don't know how to return your tithes, unya ikaw na pastor, kana mga membro, ma-feel gyud na nimo. Kay ngano man maapektuhan man ka when they do not return. Di ba? Pero kung sa di pa ka pastor, tither na ka, giver na ka, bisan pa ang mga katauhan, dili sila mo
mo perform ingon ana kay individual man ni ang growth, pero di gyud ka maapektuhan. Buhion ka sa Ginoo because God's promise is true to individual. Those who give will be blessed. Those who give will become a blessing. Mao na ang promise sa Ginoo. Amen? So, embrace the peace of God in your heart. Embrace it and search for it. When there is no peace, don't move. Don't move. Kay kasagaran, ang tao mo decide sa dihang nasuko siya, wag yun ay peace. Obviously, 100%, there is no peace kay suko mo ka. Kapila mo ni decide nga nasuko ka, nga nagbasol ka, pagkahuman. Lagot kay ka. Lami kay i-decide basta maglagot. Tinuod. Kaya maglagot ta ba? Dali kita ka-decide. Kung sa relasyon, buwag ta! Suko man. Talia ka buwag, oy. Pero kanang okay na kayo huna, ingna imong asawa, buwag ta. Ano man? Di na magkiguwag. Kay okay man ang una-una. Di ba? Pero kanang masuko, dali kabuhi, oy. Mo-decide na yun. Mabita na kita, pag masuko ta, mo-decide na ta, ka ng panlamba, panlambay, pambuak, ingon na, yung pagkahuman, nalipay ka? Ha? Nalipay ka? Sulti na yung ka ng mga masakit nga pulong, mga igsoon, singgit, ingon na, yung pagkahuman, nabidyuhan man. May tagdato kay ka. Kay nadakpan ka, ingnon na mo nga, tagaan na kong reward tong nakadakop na ko. Kay nagbuhat yun sa ilang trabaho. Tagaan na kong 200,000. Di ba? Di, imbis nadakpan ka, sikat na inoong ka, kay imo manggipremyuhan. Inyo, mamantay, ingon na. Nabidyuhan ka, sukol man ka. Paita. Why kalinaw? Again, nagikan na diha mga kaigsunan because there is no good relationship with the Lord. Mao na ang tao why kalinaw. So when there is problem, when there is storm, don't move. Iyog decide. Wala, nindot kay sabot ninyo sa inyong family. Mag-away gani mo husband and wife, way lakwanay. Anong lakaw man ka na may bagyo? Mapalid niya ka. Sawon niya ka mga bukton dito nga kintahay. Unya, gasamot na itong problema. Huwag yung ilhon ang kanang sitwasyon na, way ilhon mga igsoon, bisag kinsa pa. Pwede biktimahon ana. Matud pa sa Bible, usaray Joseph kay mudagan og temptation. O naay mudagan og temptation diri. Forgive me if I'm wrong. Pero sugod sa pagkatao ni Joseph hantod sa New Testament, wa na gyud parehan Joseph. There is no more Joseph in the Bible. Only one. Mga igsoon. Bisa pagganlan mo nag-Joseph, imong anak. Wa na giparehan Joseph yun. Nalimad ka, gibunlot na gud siya. Bahala ka, gibilin na na iyang coat. Imo na na. Dili ko. Diba? Peace of God, mga igsoon. Importante kayo. Number 5 and last, the praise to God. The praise to God. We are to be silent and honor the Lord Almighty. The more ta nga magsige og murmur, complain, the more dili ta ka-honor sa Ginoo. Because God never listened to complainers.
God only listens to the worshipers. Amen? And in order to meditate and honor God, be silent. Be silent. Kaya ba ka ang tao na amag yun ni makita problema? Yung nana ba mo? In every situation, kita juga apan. Ang pangutana, nga naman, nga kanang apan, makahatag man ang problema. Why don't you look for something that is good? Something that you can appreciate. Because when your heart appreciate, it can make you happy. Kaya ni-appreciate man ka. Pero kanang makakita kag koreksyonan nimo pirmi, it will make you sad, matiguang kag dali. Di ba? Naarigyo na nato eh. Dipindi rin yun na nato. Gusto ka mo tamis imong kape, nga mo tangan man imong asin. Di ba? Sayop imong ingredient gibutang. Kay dipindi magyud sa imuhang timplada. So kung kaybaw ka nga makapait na sa imong kinabuhi, nganong imo man ang i-add? Okay, this is something that we need to practice. Mutanaw magyud ta og situation sa atong kinabuhi. Bisag asa ka mo adto ba? Bisag asa ka mo adto. When you look at any situation, try to see something that you can appreciate. Kay kita ingon ani gyud ni atong karakter, mangita gyud tag unsay ato ikasaway. Diba? Nya proud pa kita kay natay nakita nga apan. O kabantay ka? Sa dihang daghan na kayong istorya. 100 words. Wag yung problema. Pag abot na sa 99, nasayop man. Katawa. Nakaptaka. Sayop. Nireact lagi ka sa dihang naisayop. Pero sa dihang way sayop, wala ra ka. Mo nagiingon ba nga sa napulo ka buhat sa usa ka tawo. Siyam ang nindot, usaray bati, unsay gisgutan. Pero ang tao pa istoryaha sa iyang kaugalingon. Sa usa ka nindot niyang gibuhat, siyam ka bukbati, unsay istoryahan. Kita na to ang problema sa tao. Pero kung mo istorya ta bahin sa lain tao, walay nindot ba? Puros bati. Pero kung istorya ta bahin na to, wag yung bati istorya. Diba? Nagyo tayo rason nga nung nabuhat na natong bati. O kuhay na itong basi katong nangulata lagi atong buang maghubo dire sa Lapu-Lapu. Bisag na yung video. Gipakita ko siya daas video. Una siya gipangutana ni Mayor Ahong, i-explain ko no, anong imo tong nabuhat. Ang iya is, iyang giprotect ko no niya, nga dili kulatahon sa mga kuan mo to, iyang gikuptan, para dili kulatahon ko no sa mga tao. Nyo siya sigig ana. Siya kung imo giprotect, ano yung gisumbag? Siya, ay kato, kay nilugnot, magod siya niya, nag-ana, rabaya, tao itong, huwag yun siya kalibutan, siya na itabo. Diba? Luwi kayo ba? Wala nilugnot, wala rag sumbagon, ana. Huwag yun, murabag ka ng, ngano man eh. Muna ang istorya, puros nindot. Wala gibati. That is the nature of man. Muna kita, Kristohanon mata, we are special people. We have the Holy Spirit within us. So we can decide either to search for something that is good or something that is bad. We can choose whether to appreciate or to hurt other people because of their mistakes. It's a choice. Amen? Whether we will praise God or curse God. Inom dumi ha, sa panahon nga ang mga tao
ni go against na kang Moses, kang Paul, sa mga tao nga nai-record diri sa Bible, then the Lord interfere. You listen to what God told Moses and Paul personally. Diba? Ang gibuhat nila, dungan to sa tao padong, pero tuwa sa Ginoo di ay diretso. So, how can you praise God if you hate the man of God? Dili ka ka-praise sa Ginoo. Because you are not silent. Diba? Be silent and honor the Lord God Almighty. So in Psalm 46, 10 to 11, ingon sa Bible, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Look at that. Bisan pa nga dili ka kauyon sa pamaagi sa Ginoo, bisan pag dili nimo gusto ang pamaagi sa Ginoo kay naatay kaugalingon nga plano sa atong kinabuhi, but the Bible says, be still. Hunong sa anang imuha, I will be exalted among the heathen. Sa musugot tag sa dili, ang kamubuton sa Ginoo mo prevail gyud na siya. Whether you like it or not. Kita nga mga anak sa Ginoo, kabantay mo, i-allow sa Ginoo para ka makahibaw nga ang kabubuton sa Ginoo mas nindot. So if you do not obey God right away, it will go through the process of pain, discomfort, problem. Dito kapag ihon sa Ginoo, kay ikaw may nipili, laliman ka ng 40 days compared 40 years in the wilderness. Katong 40 days nila, pilar kato kadlaw nga ang ilang problema, ang giant. Ay, kung inapuro na lang giant. Kita, gipakita ta. Gipakita na ta mga kaigsunan nga usa ka giant at bangan lang usa ka bata. Unya kita, gahi gyapon. No, gipakita na ta sa Ginoo sa nahitabo sa mga Israelites nga sa ilang kagahig ulo gipatuyok sila og 40 years instead of 40 days. Wa pa gyud ta kakaton. Unya ang problema mga kaigsuonan sa mga kasimbahanan mo na dugay kay progress because the people of God in that specific church did not obey and follow the man of God in that specific church. Unya, ang kwan dayon, ang pangitaon dayon is the victory, success sa church nga wala may nag-obey. O, diba? Mangita og resulta, unya wa may gibuhat. Ayaw pangitag resulta, kay wa man kay gibuhat, igo ra man ka nilingkod, igo ra man ka nanguminto, igo ra man ka intawon nagtan-aw og unsay mga sayop, dili na mo resulta nindot. Unsa may imuhang gibutang diha nga performance para sa para sa pagpatuman sa giya sa tao sa Dios. Mao man ay gipabuhat si Ginoo nato. Mao nang dili ta makaangkon og kadaugan. Kay we talk too much, imbes giing nata si Ginoo paghilom. Kay bisan ang mga heathen ipakita sa Ginoo nga siya ma-exalted sa ato pa. Dili siya dapat ma-exalted. In verse number 11, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Rest assured, mga igsoon, na kining pulong sa Ginoo, mumaymay gyud unta ni nato nga kauban nato ang Ginoo. If you fill your heart with His word, mga kaigsuonan, impossible nga dili nimo ma-feel sa imong kinabuhi that God is with you. Diba? So,
You know already that the Holy Spirit lives within you. But why nga naman nga sa dihang mo tan-aw ka og usa ka tawo, bati man imo makitan? Is that how God guide you? When there is an opportunity to help, nganong dili man ta kahatag sa atong kaugalingon para ana? Is that how God guide you? So wala nato gialaw ang Ginoo nga mao'y magmo-guide nato. Let's have some application of this chapter, mga igsoon. Una, trust in God's sovereignty. Saligi ang iyahang sovereignty. Powerful kayo ang Ginoo, mga igsoon. In moments of anxiety or uncertainty, remember to be still and trust that God is in control. He is sovereign in power. Kanang imong problema, kaya ra kay na tangtangon sa Ginoo. Pero nganong gialaw man na niya nga naa sa imong kinabuhi karon? Maybe there is something that you did not learn yet. Di ba? Grabing power ang Ginoo. He can let the blind see. He can make the lame walk. He can let the barren bear a child. Nothing is impossible with God. Come on. Laliman ka, ang dili buta, pwede niya himuong buta. Unya, pagkauman iyan sa ibalik ang pananaw. Kaya kay si Ginoo, kaya niya kuha ng kinabuhi, kaya sa niya ibutang og balik. Na? Nothing is impossible with our God. Pero kita, puro ta imposible. Nga naman, because we are in ourselves. We are not in the Lord. Wala ta naglakaw uban si Ginoo. Trust in God's sovereignty. Ikaduha, recognize God's glory. Recognize God's glory. Acknowledge that God will be exalted and His purposes will be fulfilled no matter the situation. Mao na diri sa ato ang simbahan karon na amay lead ang Ginoo nga dapat mo na may tabo sa atong simbahan, mga kaigsunan. Sama sa giingon sa alawiton, God only needs few good men. Just few good men. Not thousands of unbelieving men. Only few is enough. So, di sa kumutuo nga wag yung few, mga kaigsunan. Because those few can fill up the pew. Pero katong mga dili matinuuhon sa Ginoo, dili mangalagad sa Ginoo og tarong, bisag og pila pa na sila kadaghan. Perting kapuya na dadon. Kana bang nakasentro sa kaugalingon ang ilahang serbisyo sa Ginoo. Daghan kay na karong panahon na, daghan kay na sa mga kasimbahan. And that is why kung medyo din na sila kauyon diri, balinta balinta. Mo na gitawag og kanang kuan, adultery. Spiritual adultery. Mo na gibadlong og ayo ni Apostle Paul sa panahon, mga kaigsunan, sa iyahang missionary journey. Kay nakita niya there is a spiritual adultery na hitabo. Mao na fornication, adultery, perti niyang badlong. That is not only for physical but also in spiritual. Wala sila respeto sa mga kasimbahanan. Ang ila is balhin-balhin sila kung asa muhaom ang ilang gusto, mga igsoon. You cannot do that. Ang imong gibuhatan ana ang Ginoo. Di ba? So, ang Ginoo may nagbuot kung asa ta niya ibutang, katuna asa ka dapit. Unya, you need to function the way God wanted you to function. Kay siya may nagbutang nimo unsa ka nga part sa body. Then function. Kaya ang kabubuton sa Ginoo, mahitabo gyud na. Kung unsay purpose niya sa atong kinabuhi, mahitabo gyud na, mga kaigsunan.
It may be delayed, but His will be done. So if you are not in His will, masakitan lang ka because His will be done. His will be done. And lastly, find refuge in God, not on people. Muna kita ng mga tao na nagdupa-dupa. Na nga problema na, dupa na to. Ay kabalaka, naanami. Di ang Ginoo dapat. God is our refuge. Take comfort in knowing that God is always with us, providing protection and strength. Amen? Dili tao. Dili tao. Kabantay mo ang Ginoo na siya buhion, na hindi niya buhion. Na iyang ayuhon, na dili niya ayuhon. Ngano ingon ana man siya? Because He knows what is right and what is wrong. He knows everything. He knows the reality of the situation of people's heart. Kibaw siya. Una kibaw siya kinsay iya i-bless sa church, kibaw siya kinsay di. Kibaw siya kinsay tuod, tinuod nga nangalagad kinsay di. Kita mailad man ta. Amen? Pero you are looking at people, unya, dili ka magpa-bribe bitaw sa mga praises. Makakita juga kisay tinuod, kisay di. May na safe kaayo mga igsoon para sa mga dalaga o mga ulitaw. Ungutan na gid mo sa pastor. Pastor, naibog ko niya, pastor. Unsa man na iyahang pagkatao. Di. Balaan as pastor ay. Amen? Ako, kay baw ko, makabasa ko sa inyong kinabuhi, mga igsoon, kinsa mo. Diba? Kay baw ko kung sa inyong mga angay ligunon o angay pandayon. Pero lisod na kayo, hilabtan ka nako kay di niya kakauyon. But you need to ask counsel. Pastor, what should I do? O na may pipila diri mga igsoon nga magduol og counsel. Di, napandayan ang kinabuhi. Kay ang Ginoo man God is not to destroy lives. His plan is to build. We are not perfect. We are broken glasses. Broken bottles. No, mga liki ta nga mga kuan, mga tao. Pero kay ba mo unsay buhaton sa Ginoo? Iya ka i-heal. Iya ka i-protect para mapuslan pa kaniya. Adto kadagan sa tao. Timan-an ka gamito na niya against you. No? Palaban-laban na siya primero nimo para muhabwa ka sa imuhang mga pagbati. Tanawa inigabot sa panahon. Gamito na niya para ihapak na sa imong dagway. Muna, never trust on people's word. Sometimes it's too sweet, but no reality in it. Diba? Ari kita kasalig sa Ginoo yun. So, mas may pa, ipabuhagay na nimo sa Ginoo, or you come to the man of God and talk to Him. Diba? Kung kuha na siya, kung kanang private na siya, it will remain private. Kung public na siya, ma-public sa na siya. Babita na sa church na ay mga kanang public apology. No, kay public man mo gibuhat ang mistake. So sometimes it requires public apology. Pero naay mga private nga mga panghitabo sa kinabuhi, why go into public? Kaya pa, kasabot mo igsoon. So diha ra ka sa man of God makaangko na. Kung naay involved nga mga tao, iyon na di usayon na to. Pero wala pa man, di man mo managan ko diri kon. Buot ra mo inyo mo na inig ka guliyang sa kinabuhi.
Unsa o man pag atiman sa pastor nga wa may kalibutan ng pastor. Di ba? Mo na nga ako, hands up sa ko, ha? I don't know. Di ba? You talk to the man of God because siya may gitugyanan ko sa inyong kinabuhi. But sometimes it's more easier for you to talk with your brothers and sisters. Kamukha mo ra ba? Trying to solve your own problem. Ang wanyo na hibaw sa dihang di na mo okay, magbantay ka. Kay maura sa nay mo ta sa imong likod. But you need to remember, mga kaigsunan, whatever happens sa atong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud mo matter. How is your relationship with the Lord? How is your relationship with the one who saved you? Mo na mo matter sa imong pakig fellowship sa mga tao. Kay siya man ang nag-lead nimo. Siya ang nag-lead. Maybe sometimes mapasakitan ka, but never dwell on the pain. Always think that he is your brother, he is your sister. Amen? Inguna na ang atong kinabuhi. Kay kung magtanom manggod ta og kanabitong gamot sa kalagot, ikaw ra giluoy. Kay nigturok ana, adto na mugtuok na dito, i-choke na ang imong heart. Mao na nga dili nakakahimo og nindot sa simbahan sa Ginoo. And the pastor will know. The pastor will know. Mao na nga bisag asa pa kamo adto ngutana og mga pastor, maybe kanang naay mga church member nga magsigbalin-balhin nguna na, "Uy, gikan di ka dito, sige dili niya." Kanang mupakita man din na og abilidad. Di saligan ako di ko nana. If you stay, you stay. If you don't stay, you go. Kapoy ka na mag-agad tag abilidad, oy. Agad tas Ginoo. Pero di mo sa gyud ta madawat og member na silain gud. Amen. Pero kung naa gani mo ani diri, ato gyud na i-take it para dili na to malus. Di ba? Kay ato man lang responsibility. And it is for the Lord. It is for the Lord. But for us, let's not be afraid. According sa first part ani, bisan pa og nagbagut-but na ang kadagatan, grabe na ang problema nga atong giatubang, at peace gyapon ka because the Lord is with us and He is our refuge. Amen? God is our fortress. So, ay nagdagan sa 4Ps. Kinaan natay fortress. 4Ps. Fortress ni ato Fortress. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity to hear the message of your word, O Lord. I pray that you will bless our heart to believe in you, to trust in your sovereignty, and not to deny ourselves always, dear God, because ourself will always lead us, and ang padulngan ra gyud kadautan sa among kinabuhi. So please allow your people, O Lord, to be guided by your words always. So please help them to read the Bible all the time sa ilang kinabuhi, Lord, na himuon gyud nila nga guide nga kun dili sila kabasa, murag wa na sila mabuhat sa ilang kinabuhi. Salamat kay Lord sa opportunity usab nga maka-pray me together. Guti, Lord, nga mag-unite ang among pagtuo today. And I pray, dear God, that you will be honored. Ikaw may nakakita sa among kasing-kasing. Tuguti, Lord, nga ikaw mo'y mahimaya sa among taliwala karon. In Jesus' name we pray.